ito na nga ang part 2 ng aking birth vlog. So around 9 o'clock ng umaga is pinalipat na nila ako dito sa antenatal ward kasi ipuputok daw nila yung panubigan ko. Kinamos muna tayo guys. Kahapon pa itong makeup ko. Hindi ko pa na tanggal. So, paglipat ko ng antenatal ward guys is wala pa yan si Dada kasi nag-school runs pa siya kay Adriel. So, ayan, konting skincare lang muna ako kasi nga itong makeup ko is kahapon pa nung pagdating ko. So, hindi na ako nakatanggal ng makeup nung gabi. So, ayan, nagsisimula na yung contraction ko. Sobrang malalang contraction, guys. Hindi na ako inai. Last IE sa akin is nung 6 a.m. which is natanggal yung pessary na nilagay nila for the induction. And then, ang IE nila sa akin nun is 2 cm pa ako. And then, ito, 9 o'clock na. Hindi pa nila ako ina-IE niyan. So, sobrang wala ng contraction. Tapos, wala pa si Dada nito kasi nandito pa siya sa amin banda, which is around 30 minutes siya galing dito sa hospital. Kaya, tiis-tiis lang muna. Kaya, nililibang ko lang yung sarili ko sa pagsiskincare, ayan, pagtututbrush, and, ayan na guys. Sobrang sakit, as in. So, hindi ko na ma-explain kung gaano kasakit. Pero ayan, napapahinto na lang ako pag sumasakit na siya at nag-deep breathing exercise. So, ayan. Ang hirap pala guys na walang kasama habang nagre-labor. So, kung nandyan si Dada, siguro yan, namamassage niya yung likod ko or di kaya nahahawakan ko siya. Pero yun nga, no choice tayo kasi may school run si Adriel. Kaya kailangan talaga ihatid. So, God is with me. Sabi ko nga, kinlaim ko na yung Philippians 4:13 that I can do all things through Christ who gives me strength. So, I know na si Lord talaga yung kasama ko during this time, and I believe na yung presence niya is always with me. Siya yung nagpapalakas talaga sa akin guys. So, ayan. After ko maghilamos is nag-skincare na ako. Then, yan. Sumasakit siya ulit. Sobrang sakit. As in, di ko ma-explain yung sakit. Paano ba? Yung likod ko parang ino-open na yung buto sa pelvic ko banda. Parang gano'n yung, talaga guys, yung sakit niya. And then, yung puson ko parang bumababa na. Ayun, yung feeling. Pero sa likod talaga guys, yung parang may nakadagan na malaking bato sa likod na hindi mo ma-explain, na parang mababali na siya or something. Kasi nga, siguro nag-i-engage na si baby sa baba. And yun, ino-open na talaga niya yung pelvic bones ko. So, ang purpose pala po bakit ako sa antenatal is nga, puputukin nila yung bag of water ko. Pero yun, nirounds ako ng isang midwife at tinanong kung may discharges ba ako. Kasi simula nung nilagyan ako ng pessary, is naglagay na ako ng pads para ma-determine yung mga yung mga discharges. So yung mga una lang is mucus na may konting blood stain. Pero nung pinakita ko yung midwife dito sa antenatal ward, yung nappies or yung napkin ko is parang may na siya, water. So, kinuha niya yung napkin ko, pinakita niya sa doktor, then bumalik siya, and sabi niya, yun, parang pumutok na daw talaga yung bag of water ko. Kaya grabe na yung sakit. So, intense labor na talaga to. Kasi wala na yung bag of water ko, and then, parang pababa na ng pababa ang baby labs. So, ayan, nakapag-sunscreen pa ako after kong hilamos. So, in between, nagagawa ko yung mga ganyan. Pero pag sobrang sakit na talaga guys, napapahinto talaga ako. Grabe. At deep breathing exercise. And nakatulong din tong yoga ball na to guys. Kasi nga, parang, niya yung pain sa
pelvic area ko. So, pag nagba-bounce ako, naliles konti yung pain. And compared sa pag hindi ako nagba-bounce. So, parang ito na yung support ko habang wala si Dada. Then, ayan, after maglagay ng skincare is maglagay na tayo ayusin na natin yung buhok natin. So, magtitirintas na ako ng buhok. So, ayan guys. And then, after nyan is sumakit ulit. Ayan, mapapahinto ka talaga guys. Pag sobrang sakit na, grabe na yung sakit talaga niya. And, wala pa rin si Dada dito. Kasi around 9:30 na to. So, hopefully dumating si Dada pag nanganak na ako guys. Kasi hindi ko kaya siguro kung wala siya or kung wala akong makakapitan habang nagpupush. So ayan, may dala din ako maliit na fan. So ayan na guys, ang aking contraction. Sunod-sunod na halos every 3 minutes na ata to. And then as you can see sa expression ng aking mukha, sobrang sakit na talaga ako. And inaano ko na lang sa yoga ball and then yung pag breathing technique or exercise. So, around, na to guys, 10:12 ng umaga. So, yan, nakapag-blush on pa tayo, makeup, habang hindi ko pa alam kung ilang centimeter ako nito. Pero feeling ko is palabas na talaga si Baby Loves kasi grabe na talaga yung sunod-sunod na contractions ko. So, ayan, nakapag-light makeup pa tayo guys before manganak. Diba? Nairaos yung makeup. So, in between yan ng contractions, guys. Or di kaya, pag nagko-contract, yan, magandang talaga tong bouncing ball, pang pa-less pain. And then, inoferan pala ako ng midwife ng pain relief. Sabi ko na dito is parang nag-oo na ako kasi sobrang sakit. Pero ang binigay lang sa akin is paracetamol. So, yun, 2 capsule ng paracetamol. Nainom ko pa naman siya. So, ayun, pero feeling ko hindi naman talaga nakatulong kasi nasa intense labor pain na talaga ako. So, ayan guys. Then, after that is, after kong get ready, is dumating na ulit yung midwife and then sabi niya is kung pwede daw niya akong i-IE. So, dito na malalaman kung ilang centimeter na talaga ako. So, nung in-IE niya ako guys, na sobrang sakit na talaga, nag-lie down na ako flat. And yun, nalaman na 7 cm na ako. So, nung nalaman na 7 cm na ako, nag-heads up na yung midwife sa mga delivery midwives. Kasi nasa 3rd floor tong antenatal ward. Ang delivery room is nasa 2nd floor. So, nagsabi na siya sa mga taga-delivery room na may papuntang pasyente na possible na mga anak na talaga. So, yun. Ayun siya. So, pagdating ng midwife guys, siya yung nasi-squeeze ko. Siya yung naano ko talaga ng pain ko. Natatransferan ko ng pain. Kawawa yung midwife na yon. Maliit pa naman siya. Kasi wala talaga si Dada. Wala pa siya this time na grabe na yung labor ko. So, ayun. 7 cm na pala tayo. So, kaya ganun na yung sakit niya. Todo na talaga yung sakit. Pero kahit masakit guys, kailangan natin tapusin ang ating kilay. Kasi kilay is life. Tingnan nyo. Nakapagkilay pa talaga guys. Kahit na 7 cm na tayo. Then after that guys, ito na ang ating makeup for delivery. So nagawa na natin yan sa ating in-between contractions. So ayan. Sakit na. Baby.
Around 10:36 na ito ng umaga guys, pero wala pa rin si Dada. So sabi ko, napupupo na ako, sabi ko sa mga midwife, so kailangan ko na talagang dalhin sa delivery room. Ouch! Wait, my God. Jesus Christ. Sakit na, uy. Sakit na, uy. Sakit. Perfect ang pagdating ni Dada guys. Pagdating niya is nilabas na nila ako sa antenatal ward, and nung winil na nila ako papuntang delivery room, yun na yun ang pagdating ni Dada. So tuloy-tuloy na kami hanggang sa delivery room. Thank you. Hi, lovely. I love you, love. I love you, po. I love you, po. Yeah. Yes, Jesus loves you. Just careful, don't drop it. Yeah, yeah. Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Opo. Thank you. So this time guys is umalis na si Dada ng 2:15 kasi kailangan niyang sunduin si Adriel sa school na 3 o'clock yung out niya. So ito yung in-offer sa akin ng lunch. So dito pa rin ako sa DR table kasi after suturing is minonitor lang yung blood loss ko. And ito yung aming pinaka-great testimony guys is si baby is shoulder dystocia. So shoulder dystocia is a medical emergency pag nagpaanak, but praise God talaga for His goodness and His faithfulness. Pag pull ng alarm is dumating agad yung mga doctors to help maneuver and na deliver si baby ng safe and sound. So all glory, honor, and praises belongs to God alone for His presence during my labor and delivery. Bye-bye. God bless.